opportunity na pagiging abot, makatudlo about sa pang confession of faith. No? So, dili pa tayo mag-so-good yun sa itong lesson na makanunan naman sa pagpalito. And yun ang sa Brother Reeves para sa mga picture. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful morning. Lord God, salamat kay Lord sa pagtago ng tatanong mo ka namin karong bawal, Lord God, sa pagbuko mo ka namin, Lord, sa pagsusili mo sa mga throughout the night, throughout the week. Kaya salamat, Lord God, sa pagsusili mo sa mga Lord, as we start ang Sunday school today, Lord God, kahit ang tutuan, Lord, to help us, Lord God, understand ang lesson, and hindi lang mo sa Lord, but we also apply it sa mga nabibig. Lord God, we remove anything ng magasakli, Lord, and remind me, Lord, the reason why we are here today is to Lord, we want to glorify and honor you, Lord, with everything to you, Lord, in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Sige, good that. No? Salamat sa prayer. If you remember, no, nag-diskutahan ni last Sunday, so ganito, title sa tuwang duha na sa inyong handouts, if you check your handouts, duha na siya. Nahuman naman ni Pastor John ang siyang people, that's why nanay sa diha, no? Then, karon dirita sa Article 15 of the Civil Government. No? Civil Government. Nag-isgot ni siya last time si Pastor Paul, introduction, history, background, yun sa kanya to. No? And then, nga nung nasulat ni siya na-draft niya siya na confession because na-issue kanya ito. And ang isa sa mga issues kanya ito is ang nation, they believe na para mag-progress ang karang sa nation, they believe na dapat ang kaning nation, ang state, o ang religion, dapat united. But hindi dapat inunana, no? That's why i-draft niya siya sa forefathers ng New Hampshire. Ang kaning if you remember last Sunday, naging sa Pastor Paul, na kaning article was written ng mga Baptists during this time, no, para ipasabot sa government na dili sila radical, meaning sa dili sila radical, wala sila nagdadalang kasamok. Okay? And namang may mga grupo po ganyan, mga samok yung kaayo, simply because wala na sila gitugutan sa government. Now, karon ang kaning article of the civil government, nasulat ni siya to tell us two things. Number one, this is to tell us na kaning government is tinuod, it is legit, and this government is ordained by God. That's why we Christians, we should submit to the government. Kaduha nga reason why this article was written is para mapakita nato ang kaning line na kung diin ang government dili dapat musulod diri sa territory sa church usahon bot pasabot ganun na line man agad, no? Kung pasabot is kanang ang government pwede musulod ang government sa mo asa kang pwede mong try kung sa mga tax mong bayaran kung sa mga balawod mong pwede sundon, pero ang government dili siya pwede mo ingon sa imo mag-authorize sa imo kung asa mo dapat magsimba kung sa inyong pamaagi sa pagkampo kung sa inyong simbahon. That's why, na-line. No? Na-line, na hindi pwede mo tabok ang kanyang government sa kanyang territory pagdagot sa church because this is about spiritual things na. Okay? That's why this article was written. And then, atong basahon din atong article. No? Okay? The civil government, we believe that the civil government is a divine appointment for the interest and good order of human society, and that the magistrates will be prayed for, facetiously honored and obeyed, except only with the things opposed to the will of our Lord Jesus Christ, who is the only Lord of all nations and Prince of Kings of the earth. Now, tulong ka points sa handouts, tulong ka points, and then ang last point na siya, upat sa point. Okay? And natuwanin mo man today, no? Okay, paki-next ko. So, the appointment of civil government. Ang kaning appointment daw is, based ato ang confession na nabasa, it is a divine appointment. Based po na sa Romans 13,
verses 1 and 2. Okay? Si Brad Briggs naman ng opening prayer, direct kay Sister Jenny. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. 2. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resisteth shall receive to themselves damnation. Okay, thank you. So, mga confession na nabasa din niya, sugod pa lang daan. Klaro na kaya na nanay theological na truth. Kung sa daw, kung sa itong confession, we believe that civil government is a divine appointment. Hindi siya buot-buot sa tao, hindi ang tao nag-establish siya meaning ang Diyos mao'y nag-appoint ani. No? God Himself ang nag-establish mismo aning civil government. If you notice, sa verse na nabasa ni Sister Jenny, yung naay sa verse 1 ay word na ordain. Ang Greek word sa ordain is telegmenai, but pasabot, it is arranged or set in order by God. Wala nagayon si Pablo din na kuan lang nila, pop up lang ng galit ng government. Ang ginahingon ni Pablo din, it is arranged, i-arrange sa Ginoo, i-order ko din yan, set na niya na order from the creation. Nabisan gani during ani nga time, isa governor sa Roma ani, kay taga Roma man nga gisulat ni Pablo. Kailan mo kasi government ani nga time pagsulat ni Paul? Si Nero, notorious. Grabe ka, brutal kaayo pagabot sa kanang mga kastuhanon, yung ginapapatay din niya. No? And then, pero kung sa inyo ni Paul, sa verse 1, no? Let every soul be subject unto the higher powers. No? Ang matago sa kanino, kinahanglan magtinumanon sa mga nagadumala sa ilaha. No? Nagadumala sa gobyerno. Kinahanglan magtuman. Pero, the question is, si Nero man to, evil man to, evil governor, evil nga leader, corrupt. Pero nga nung need maghapon natin kung sunod. Ani ng mga government leaders. Okay? Mga igsoon, sama sa itong nabasa din niya, this is divine appointment by God, no? Diya sa ito ang confession, and ang Diyos ang nagabuot sa dagan sa kasaysayan. Asa man natin na mabasa? Daniel 2:21. Nabutang ba na ako? Wala. Sige daw, sa Daniel 2, chapter 2, verse 21. Yeah. Daniel 2:21. And he changeth the times and the seasons. He removed kings and seated the kings up kings. He giveth wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. Okay, thank you. Klaro kayo, no? Ang Diyos mo ay nagbuot sa dagan sa panahon. Siya ang nagapapahawa sa mga hari kung siya usap ang nagabuot kung kinsa ang maghari. Subot pasabot, bisan pa evil government ang naaliha. Since nga it was divinely appointed by God, wala siya nagabuot pasabot ng evil na siya, corrupt government, wala na nagabuot pasabot na ang Diyos is passive na pagabot anak. Okay? Kung sige yung sa Daniel 2, ang Diyos nag-raise, ang Diyos nag-dispose, depende sa iyang sovereign will. That's why, dili ma-apply ang verse 2 dito sa Romans 13. No? Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God. Kung gidespise mo yung gobyerno, sama na kung na imong gidespise ang Diyos na mo'y nag-appointan ng gobyerno. Okay? Tingnan ka? No? So, nga naman gihapon nga luyo sa muna ng mga government. Nga naman gihapon nga i-appoint gihapon sa Diyos. Knowing na yung government ng corrupt evil. Nga naman. What's the purpose? Okay? Dari masulod na ito ang point letter B. The purpose of the civil government. What's the purpose? Nga mong gitukod ba sa Diyos? Okay? Kung saan ang purpose ani
Sige na, check na nato ato ang confession sa ingon. Kung sa answer na to ani. Okay, for the interest and good order of human society. Human society. Mo din ang purpose sa civil government. Okay? Sige, sound na nato. Romans 13, gihapon, verses 3 and 4 na ta. See next. Diba? Okay. Romans 13 verse 3. For rulers are not a terror of good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Sa 4. Yes, ito po. For he is the minister of God to people good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the swords of vain. For he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon that doeth evil. So, kani, ano yung purpose? Okay? Thank you, Ate Beth, no? Ano yung purpose? Ang Diyos, wala niya gibuhat ang government for the sake lang ng government. No? He created the government kung ano inaasiyay purpose. So, yung purpose? For the interest and good order of human society. Pag yun ang interest, meaning mo ng welfare. Okay? Welfare. So, mo yung limit, makita na ito rin karoon. Ito yung sugutan karoon ang limit ng function and civil authority. Okay? Now, interest. Pag-ingon na interest diha, ang ginapasabutan na is ang safety, okay? Ang safety hanggang justice. And then, pag-istod na po diha o kung saan na? Susunod, good order. Okay? Nag-istod sa social peace. Nag-prevent ang government of chaos and violence. Okay? So, the purpose of the government is for the common good of the people. Now, balikan na ito kung ibasa ni Pastor Paul sa 1 Peter 2, verses 13 and 14. Ganito, nag-islo po siya bahin sa purpose sa government. Okay, 1 Peter 2, 13 to 14, say next. First Peter 2, 13 to 14. First Peter 2:13. Submit yourself to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or unto the governors as unto them that are sent by him, for the punishment of all evildoers, and for all the praise of them that will will. Okay, so, yeah. First Peter also promoting ang kanyang sa purpose, kung sa purpose sa function sa government. Okay, verse 4, yeah, nabasa na ito sa verse 4, kung saan function sa government. Kana, punish evil, punishment of evildoers, and then, kung sa pa isa, praise of them that do well. Kung nagabuhat ng maayo, i-praise sa government. Now, balik ko na ito, kung saan purpose sa government, nung gibuhat siya, ay nung i-institute siya sa Ginoo. Government exists for the common good of the people. And kita, as Christians, isugong ta na mo submit sa government. In what way po? Kita mo submit. Unani, pag na-election, syempre, mapay po ta, magbuto-buta. And then,
Pagkabot sa service, di ba, pag may masunugan, so ganyan ginabuhat ang lugar eh. Di ba, nagatapok na kung sa'yo pwede na tumahatag sa mga nasunugan, di ba? And as Christians, we also have to submit, no? This sa government, kaya muna isugod po sa Diyos. Okay, so karon, establish na to. Okay, point A and point B, na-establish na to nga ang government is divinely appointed by God. Now, karon, sa letter C, nag-istot na po siya ang duty. Kung saan ang duty na to as Christians, there is a public. Okay, naitulo, panahon ninyo yung handouts, naitulo, time na? Naitulo duties and then na-exception sa. Okay, so mani atong sunod na niya. So akong duties, no? Duties. Ang atong confession, nag-istot siya tulo ka duties. So saan una niya? Panahon na ninyo. Tulo na siya ka duties. Okay, so prayer ang una. Oh, we are to pray for them. Asa na ito na mabasa? 1 Timothy 2:13. Before basahon, kaning verse 2, ako, sultihan pa kung anong duty man siya. Kung tanawin niyo yung confession, tanaw na itong confession, kami mabasa diya, magistrates are to be. And ang word, the are to be diya, hindi siya optional, meaning duty siya, buhato din natin. Pag-iwan kung are to be. Okay? Are to be prayed for, muna yung una na ito nga duty. Okay, 1 Timothy 2, 1-3, sige daw. 1 Timothy 2, verse 1-3. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may live a quiet and peaceable life in all goodness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God and our Savior. Okay, amen. Thank you. No? So sa verse 1, kita na ito diya, ngayon pa klase sa prayers. And ganitong prayers are to be made for all men. And then verse 2, nag-inom na yun siya to kings, and for all that are in authority. Si kinsa gani ang governor ani nga time, nagsulat si Paul ani sa Roma. Si Nero. Knowing Nero, total, notorious kaayo, and yet, kung sa iyo ni Paul, pray for rulers, pray for kinsa nga sa authority. Wala siya nag-ingon nga, apoy lang niyo kung Diyos na siya, wala. Ampuin ninyo kung kinsa nga sa authority. Nga naman, because there is a purpose na nung ibutang sila diya sa Diyos. Kung saan purpose? Kung nag-ingon sa verse 2. Kung saan ito mabasa sa verse 2, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Ano yung purpose di ay? Anong inunahin mo ng purpose? Sipan ninyo, kung na-peace ang community, kung wala'y sama ang community, dali na lang tayo ang pagkailap ang pagkuhan sa gospel, di ba? At ang pagsangyaw, dali na lang tayo. Unlike na gubot kayong lugar, manato sa kaya sa mga Muslim, ilisong dali tayo isang yung gospel, di ba? That's why, we have to pray for them because there is a purpose, right? Okay? Now, verse 3. Acceptable is tumbangan sa Diyos kung kita magampo sa itong mga public leaders. No? Sige nga, this is good and acceptable in the sight of our God. Amen? So we have to pray for them. Okay? Mag-ibay din ang Diyos sa amin. Ikaduha. Sa itong ikaduha nga duty, sa itong mabasa din sa itong confession. After sa prayer, sa ito? Honor. We are to honor our public leaders. Okay? Pag-iwan niya conscientiously, sa ibot mo sa punana, diligtaan na yung kanang blind loyalty or kanang bias yung kanang government. No? We are to honor them not because perfect sila or giboto na to sila or ganahan na sila. No. We are to honor them because we know deeply sa atong konsensya nagigutang sila sa Diyos diya for a purpose. Okay? As Christians. No? Muna ang ingon diyan ang consciously. Okay, verse 4. Sa Romans 13:4 and 7, kasi next mabasa.
Nahon na natin ang verse 4. Romans 13:4-7. Hmm. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid. For he doeth not the word in vain. For he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Verse 5. Verse 7. Verse 7, render therefore to all your dues, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Okay, thank you tayo ate, no? Verse 4, kaduwag ibalik, tanawin ninyo, kaduwag ibalik, for he is the minister of God. And then next na po, na po yung mabasa diyan, for he is the minister of God. Okay? Kaduwag siya ibalik, ina-emphasis, no? Na-emphasis na kaning government official, whether kabalo ni siya or dili, ang function niya is as God's servant. Kaya ang kanang magistrates, tanawin niyo yung confession, kanang word na magistrates niya, ang Greek word is diakonos. No? Diakonos meaning, this is God's servant. Okay? No. Now, kanina, anong katuwag ibalik or is the minister of God? To give us an emphasis na ang kaning government official, whether kabalo siya or dili, na ang Diyos mo yung nag-appoint siya, ang iyang purpose, ganun na siya diya, is para kung sa ito, for the common good of the community. Okay? So, ganun si Marcos, hindi siya gusto sa mo. Diba? Hindi siya gusto sa mo na, gobyerno. Gusto mo na lang siya. And then verse 7. Tanaw niyo verse 7. Ano yung practical application? How we can honor the government. Verse 7. Kung saan ingon? Render. Kung saan yung meaning sa render? Oh, to pay. Mga obligation. Okay, ano yung practical application? How we can honor the government. Verse 7. Nag-ingon? Tribute. Okay, tribute to whom tribute is due. Meaning, ang kanin mong taxes. Okay? Yung mga payment. Kedua, kung saan makita natin yan, custom to whom custom. Mga yung mga fees, mga registration, mga lisensya, mga siya. And then fear to whom fear. Kung saan siya? Respect. Okay? Respect sa autoridad. In what way na ito ma-respect ang authority? Na may traffic rules, kung doon na ito ang traffic rules, kung saan naman, kung pangayon na ito report sa tuwang tax, yan na ito tinood nga, kung sabi lang tinood nga, atong bayaron sa tax, no? And in that way, we respect the authority. And then honor to whom, honor ang ikaupat niya, isugot niya, no, application. Meaning, recognize na kaning government is ang Diyos mo ay nagbutangan, and their duties, their purpose is to fulfill ng kaning ilahang duty as public servant. Kita po as Christians, moto itong buhaton, itong ingon sa verse 7. Whether we like the government, whether we like ang kaling nasa government or dili, iboto na natin siya o dili, our feelings doesn't matter. We are to honor them because ang Diyos mo ay nag-appoint sila. Okay? Nasabtan ba? Amen. Okay. So, moto. So itong unang duty na to? To pray for them. Kedua, to honor. Now, dito na siya katulog. Saan siya? To obey. Ang sugod sa prayer, and then, i-honor mo, now, you have to obey. Romans 13:5-6. Say next. 15 ay Lumodi ni umana ninyo ang mga namunuan, dili lamang aron pagkay sa kasuko sa Diyos, kundi tungod usab sa konsensya. O kini ang hinungdan nga magpayag kamo mga buwis kay anang alagad sa Diyos ang mga namunuan sa pagtuman nila sa ilang mga kapundanan. Okay, thank you very much. No, so sa verse 5, nakita ko tayo duha ka reason why we should have to obey the government. Unang-una, kung ingon sa iyo ya, ang una,
naisilot, nagisilot sa silot. Di ba ya? Silot pa tayo? Sa King James, na diha, not only for rat, not in for rat. Ang sabi siyang for rat, diri yung ginapasabot. Meaning, we obey the government, ano man, because kung musumpak taan yung government, ay punishment. Na ay silot. Okay? Kaya na, unang for rat diha. And kita, as Christians, dapat we dig deeper. We dig deeper. Una nang ingon ko rin, for conscience, sa pagbasa niyo. Libog na ko ha. Basta mo na siya, no? Conscience, sake, no? Kung sa'yo ginapaabot na rin ni Paul. Okay? Ginapaabot na rin ni Paul, nakita as Christians, dili lang ta mo-obey sa government kung kinahadlok na sa silot, but mo-obey ta sa government because mo ni ang dapat natubuhan ko, natubangan sa Diyos. Mo ni ang natubangan sa Diyos. Okay? Muna, for conscience sake, hindi mo diha. Na-gets ninyo? Okay, praise God. And most of the people, nag-obey sila sa Lord, tungkol lang ang number one reason. Okay? For God. And kita as Christians, apilo na to na kadua, for conscience sake. Okay? Sisunod. Okay, kung good, if we submit sa government, because we know na morning angay buhaton, tubangan sa Diyos, we are actually showing, pinaagi sa tuwang pag-follow sa government, pag-obey sa government, we are showing na complete diha sa Diyos. Amen ba? Okay. Kasi sunod ganyan ito. Verse 6. Verse 6. Application niya po. No? Nagyan ba application na ito nakita? Pay the tribute. Magbayad sa atong buwis. Okay? Anong imunanin man, anong ginabalik-balik namin? No? Na kaning, kita as Christians, also as kaning member of the community, we are to pay ang kaning atuang taxes to show na kanang nakubita sa government. This, ang kaning pagbayad sa tax isa siya sa pinaka-pakaingang ka ng costly obedience. Ano naman, hindi mo nga pwede manigas. No? Kung sa itong giingon dito sa report na mga inibayaran ng mga tax, hindi dapat mong bayaran. Okay? And we are to pay our kaning taxes. Ano naman, remember, ang kaning tax collector, bisan pa man ng mga public servant, sa ganitong Greek word nila, diakonos. Meaning, they are God's ministers, God's servant. No? Yan ang pag-refuse ni mo, sa pagbayad sa tax, is ka na more na kung nag-rebellion niya, spiritually, sa Diyos, knowing na ng government, i-appoint sa Diyos. Okay ba? Pagmuli na nakuha ng ulod mo. Okay? Dapat isa ka verse, Matthew 22:21. Let's say next. Matthew 22:21. Okay. Caesar's replied. Then he said to them, so give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Okay, thank you. Pwede na pagpapil ang 17. Kaning 21 ng verse 21, tubag din ni Christ dito sa question sa 17. Isa ang question sa 17. Tell us then, what is your opinion? It is right to pay the imperial tax to Caesar's, or no? Okay, it's a, ano pa? Okay, salamat na. Ang mga Pariseo, mga Herodian, ani nga tayo, na sila ay political trap na pangutana kay Christ. Okay? Ang ay may magbayad sa tax. Pero sa inyo ni Christ, nangayon siya coins. No? Nangayon siya coin. Namutana siya, kinsa ba kining itsura o nalan natin sa coin? Kasi ito bang nila? Iya sa emperador, iya kay Caesar. And then, sa inyo ni Christ, render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God things that of God. Looks like kanang ginapakita din ni Christ na natin duha ka citizenship, earthly kingdom o kingdom of God. Murag na ano?
Meaning, we give to the government, kung saan angay na itong ihatag sa government, and then we give sa Diyos, kung saan angay na itong ihatag po sa Diyos. Meaning, di na ito pwede ihatag kay Cesar, ano sa iya sa Diyos. Okay? And di po na ito pwede mong excuse na di na mo sunod sa balaod dili sa community, tungkol kay Kristohanon ka. No, dili pwede. Dili mo na. We have public duties na dapat sundon. And di na ito na kinahanglan i-forsake for the name lang na Kristohanon ka. No? Dili ko na yan. So, para ito ang duties. Tulo ka duties. Isa ito una, pray, to honor, and to obey. Okay? Pero, na-exception. Na-exception. Okay? So, na-exception. Base sa ito ang confession. Things opposed to the plan of our Lord Jesus Christ. So, say answer. Duda? Isa ito? Verse 8, basa ba? Acts 5:20. Nasa confession. Number 4 na ka? Number 4. Except, Acts 5:29. ay, wait lang. Answer man. Ang answer na to ani, Bet, tanongin mo Bet, kasi answer na to ani. Before reading the Bible? Sino sa ito ni? Before mo read. Based sa confession, Bet. Commandments, good commandments. Sige, Bet. Sahalan sa Bet. Acts 5:29. Kay murag na mo diri, isulti ko diri. Okay, I'm using the New International Version. Peter and the other apostles replied, "We must obey God rather than men." We obey God tungod kay mao ni ang will sa Dios. Will. Okay? The only exception sa to ang duty as Christians sa gobyerno, atong public duty is only things opposed to the will of our Lord Jesus Christ. Now, pangingon niya ni Pedro, we ought to obey God rather than men. Kasi masusunod yung una niya. Wala nag-ingon si Paul Dre, si Peter Dre, wala nag-ingon si Peter Dre nga mali mo na yung kumahagi. Mali mo na. Wala siya nag-ingon na. Ang ginapasabot lang ni Paul, ni Peter Dre, pag-ingon niya, we ought to obey God rather than men, is that ang Diyos is higher than the government. Nasa sa pinakataas. And then nasa ubos niya ang government. Okay, ang mga tao. Karon, kung kanang government na nasa ubos sa Diyos, na istorya against sa Diyos na nasa taas, kasi madaod, tanongin niyo. Ang Diyos kaya, kung ito, ginaman sa pinakataas. Muna ginapaabot ni Paul Dre, ni Peter Dre, libog na po, no? Muna ginapaabot ni Peter Dre, na bisan pa kung sa ranggo ni mo, tungkol ang Diyos nasa taas, you cannot outrank God. Okay? And we Christians, hindi tayo kinahanglan, mo, abuso aning Acts 5:29, tungkol lang kayo natay balaod na wala ganahin. Okay? No? Dito dapat mo na natin na inconvenience, natay mga tax, tanaw na ito na marag sobra raman. Remember, Romans 13, siya. Wala siyang tanggal sa Bible, Romans 13. Dapat balance ni Romans 13 and Acts 5. Okay? No? So, Acts 5:29, nakita na ito diyan ang undeniable truth na si Christ is above all in every aspect sa itong kinabuhi. Okay? He is above all. No one can outrank His Lordship. Amen? Okay, so na-capture din niya sa ako, no? Na-capture siya sa New Hampshire. Hindi kayo. Na naman, kay na-balance yun, no? Na dili mawala ang dignity sa government and also ang ganing Lordship ni Christ. Okay? Can you add something? Yes. Okay, one good example also starting point number 4 is that, for example, a country, kanang naging law ang abortion. I mean, Legalize. Delegalize, yeah, that's the right term. Delegalize abortion. We all know that abortion is against the civil law. That's first-degree murder. No, killing an innocent being, ipatay mo na walang
laban-laban. So, if ever the nation legalizes that one, so, maniging na, di tao abay anak. Even though legalize siya, against mo siya sa Pilipino mo. So, that one example. Yes. Remember, balik ko na to, ang government, i-institute sa Ginoo for the common good sa mga katauhan. Now, kung may makahamak anak, that's the time na kanang mo-activate ang kaning exception. Okay? Ma-activate ang exception. Remember ninyo, si Nathan, isultihan niya si David. Diba? Isa pa, tanong niyo sa New Testament, si John the Baptist. Sinigtan ko siya sa iyang istoryahan si Herodes. We should not stay silent kung nanay mga wala sa government mo. So, we should remember na ang government is to sa Diyos tungkol pinay God-given purpose. Ang sa iyong purpose, for the welfare and for the good order. Okay? So, pag namin na gani, that's the time na speak up. Okay? So, that's it for this morning sa tuwang article of the civil government. And kasi may mga gusto mangutana, gusto ilunggang, or gusto klarugon, or violent reaction. Ang mic na kay Brother Jude. What's the time? 9:43. Okay, time? Ay, Ate Beth! Brad, si Ate Beth. Ako sa ngaon, duda kayo ito ng mga pulisan, isa ko nagaon, pero ito yung budilen. May something naman na wala ko lang maglagay sa kanila. Karon pakakaon nila, hindi magbayad na, sabi nila sa ako, ma'am, i-resibo lang ni Anika na ko lang i-resibo mo. Sa duka, sorry sir, kung ano sa dukaon ninyo, ma'am, ano i-resibo ko nila ako mag-resibo sa inyo, abang, sa kinaon ninyo. Sabi nga, yun, wala ko nila kay mayroon na previous na compliance ako sa mga hinahandle nila sa kung ako. Hindi ako maglagay-lagay sa kanila. Sino ang comply? Kung sa mga ko nila sa paano ito? Mayroon, di ba mayroon sa pagkakapermit kayo mag-visita sa ibuang buwan? Hindi ko na ako naglalagay. Gusto ko ipamulat sa kanila na not all funds, hindi nila pwede masunod-sunod ng tao sa ilaha. So, hindi ko talaga ito yata. Hanggang sa nag-issue ito sa barangay, mga pirakaan lang, may natato sa ako ng kagawad. Hiniana ako niya, ito, niya ako nga. Ikaw ha? Puro pasikin sa diri. Sabi ko, sir, hinay-hinay. Anong kasalanan ko sa'yo? Sabihin mo, bakit may kasalanan ako, pwede ako mag-sorry sa'yo. O baka ikaw ang nagkamamali. Ngayon lang kita nakita. Wala si Pagdigo umalis. Pero, kung ikuni-kuni ko na yan to, maano yan na hindi ako naghatag sa mga lagay-lagay. Basta mag-umpil lang ako sa mga requirements nila. Hanggang sa nangawag sila, gusto na magpangsibo sila. Habang sa ikaw nila, more than sa ginusumo nila. Sabi ko, hindi talaga ako mag-ano. Nagsumbong sa kapitan. Sabi ko, sorry na lang. Nagkatawa sa kapitan. Sabi ko, sorry na lang. Good ako magmiana. Kung ay nagbibigay sa ako, hindi mo ako mag-tolerate. I am a Christian. I am a Christian. I have to obey that rather than that. Kailan yung nangyari? Amen. So, napipindahan ako sa may Juan, sa may Yusef. Gawin mo na ba? Sila. Pero mga pinakada, balik-balik ako dito sa Juan. Kaya nagpalaw mo na siya magawas ng akong permit. Ang sila balik dito. Hanggang sa lima na hino. Naging maayon na sila sa kuan. Hindi mo magtuwag-tuan. Pero kay, ang feedback dito sa kuan, magpakaon ako sa mga walay baon na, maka-order siguro kanon, ano ba yun natin siguro? Magaling sa baw, mag-aako na lang kulay. Yung siguro, may anak ko, hindi maayos sila sa kuan. Pero hindi ako mag-uwi sa ito na, tapos pag-uwi ako sa kanila.
Salamat din sa mga share. Ang challenge lagi sa tuwa sa question na. Si Juan, si Abel. Si Sis Abel. The birthday girl. Happy birthday. I'm already 47. Okay, actually it's not question but more of a reflection. So timely kayo ang topic natin because just recently, pagkaroon ako sa kong payslip, ang nakadako sa kong tax, 5,000 plus, and then in an annual, ngayon ko siya 68,000, so times mo 5 times so 68,000. Wala mo na nung kung pagkagiyag isa ka street, isa ka poste, di ba? Tapos, looking at considering sa ilang ginagawa sa kong taxes, no? Kaya, okay lang na kung wala corruption dito po, wow, willingfully mo ginaan yung tax, that, knowing what's going on sa atuang administration, di ba? Asa nila di maggamit, i-corrupt nila. So, lang nato, comfort lang sa ko na, gusto ko maguta. I mean, we cannot question, hindi pa rin, ay, kung magbayad ng tax, kurap lang nila ang porta. So, hindi mo ko rin, dito sa Bible, you have to pay the taxes. Now, karon, kung sa may ibuha sa government, kung sa may ibuha sa atong mga politicians, that's beyond our control already. I mean, bahala na din mo sila, but, katod mo, na-remind na ko na, okay, hindi na lang ko mag-sapot-sapot na, nagabayad ko na okay na tax, diba? Pero sa mo na kayo siya, nabawas sa inyong sweldo, and then, tatlong nagpahimulos na di sa dili mayo. So, kaya na lang, klaro ko sa verse, no, sa ating ibasa kanina, you have to pay the taxes. It's our duty. So, hindi naman siya, non-negotiable siya, very clear on Bible, you have to pay the taxes. But, ito lang, kung may buwan ko na di maayo sa mga taxes na ko, then, God will just, do the judgment, no, sa mga nagbuhat o hindi maayo. 5,000 pounds ba na? Oo. 8,000 pounds. Ay, naku! Kato lang. Thank you sa topic. Salamat kay Beth sa mga share. Actually, knowing na taning resources na nakakaroon is gikan na po sa Diyos. We are just stewards, we are not the owner. And isa sa tuwang duty as stewards na nagihata sa Diyos ito is to comply kung saan magaling ang obligasyon kani sa government. Kana, I pray na this message na appointment sa Abel na na-comfort siya. Pati kan siya, ilagay itong mayroon ng mga aklat sa almost 5,000. Almost 5,000. Oh, pwede na ganyan ito itong advance ng birthday, pero bayaran din siya. Because it is our duty. Okay? Napa ba? Napatay 5 minutes. Sinabay gusto mag-share or may gusto mag-plana, kayo na yung mag-plana. Ang sabi ka rin, pay God rather than money, ba? Yes. Ang natin ba yun? Bakit natin yun? Kita na mga hawak sa naman. Microphone ka. Ang makita man natin kung gaano kadautan na gud karon ang gobyerno natin. Sila ang mga mandurugas, sila ang makaluluoy man ng tao, makaluluoy yung parang ng mga opisyal kay ipapriso, kay Sara, ipakuan. So, napakahirap kung saan tayo mag-stand. Irespeto pa ba nato sila? Ang example sa paparon, paantay na tayo na concrete good example, hindi abstract, concrete good, makita na to, marinig na to, makita sa YouTube, ng mga, kung saan mo pa napanood yun, mga salbahitong talaga sila. Kakaharap yun, klarado yun. So, kita, makasarap kita nga ni tayo, maglagot kita, di ba? Iba na mga sapan, mga gumino na pangura, Department of CPM. So, hindi na nag-respeto sa gobyerno. Wala na respeto. Karon, mutis natin, wala na respeto ko sa gobyerno. Paano na ba ni? Tama ba yun o mali? Saka ng tubig. Brother, po ka ng tubig. Sa gitubig.
Salamat kay Ate Dix sa mga share. No? So, tanaw na ito ang history, throughout the Roman history. Si Nero, ang grabe yun, emperor sa Roma. Grabe siya maka-persecute sa mga Kristohanin ganyan to. And yet, sa inyo ni Paul, di ba? Kasi hingo ni Paul bahin sa Roma at ng time, ihapon to sa Ginoo. No? So, meaning, our feelings doesn't matter. We have to submit. Pero, remember, nagat exception. Okay? Hindi na ba? Ay, gano'n ko yung question. Di ba, sa karon ba, kanya, i-share lang din ko na ako, kanya mo maraming nga, kung grabe nabili ang gano'n, no, kaya maligyan na po yung asset, so, wala naging kwarta ang pamagmen, kaya maligyan naman din sila, kinakuan pa rin siya na ng pinalian ba, napagbalik lang. So, yun mo siya, unsa pa yan, siya na rin mabuhat sa ato ang isang katauhan ba, sa Pilipinas, sa ato mabuhat para na, so pwede. So, ang question is that, as Christians, are we, is it okay ba, or dili ba siya dili ba nato pa-disobey, or dili ba nato pa-dishonor ang Ginoo kung mag-appeal ta o mga rally, like kung nakamay people power, so pwede ba na siya as Christian na mag-appeal? Salamat po. So, gusto niyo mo may balagtay kung as Christians, are we angay ba na mag-join ka sa mga rally, sa mga unana, no? And kanang kapungutan na, kung ako ni Pastor po. Sige. Dapat ba na as Christians mag-appeal sa rally? Somebody please read Romans chapter 12 verse 18, and then somebody prepare, sige lang, Romans 12:18. Romans 12:18. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Kasama Proverbs 20 verse 3. It is an honor for a man to cease from strife, but every fool will be meddling. Old and New Testament always encourages us to live peaceably. As much as possible, avoid anything that will cause division. May it be spiritual division or social or economical na mga dili, mga peaceful na mga butang. In this case, angay ba mo appeal o mga rally-rally? Wala may direct review mo ng Biblia. But based on the passages that we've read, kung sa'y gina-imply, it would be better for us not to join. Yan naman, unang-una, samok. It will cause traffic pagani many times. It will cause init na ulo sa mga motorista. Sa kanang case, it's not, ma-consider siya as itong meddling, di ba? And then, ikaduha, it's really divisive. Nga naman, kasi may nitabo, pag makita sa mga tao, mga tao, nag-rally, kung ba, it will cause lahi na po dahil na mindset sa pikas na grupo, o kanigit sila, mga kalaban yun, mga NPA, mga pasangil. Now, kasi may kailangan natong himuon para makakwanta, para how do we deal with this situation nga inunahin niya itong gobyerno, ang mag-rally o dili, o una, dili yun. Ikaduha, sama sa nang-inuna kong last time, it would be better for us to communicate directly with our politicians, or as a church, we can continue to pray for them, to preach and spread the gospel, but I'm sure kamunta na nagapangita mo o practical ng mga katubagan na. Now, before ko mo ako sa conclusion na kamunta na, in connection na po sa statement ni Ate Ben kanina, nakibasa din in the book of Habakkuk. Habakkuk chapter 1, verses 1 ito sa unahan, at ito sa verse 2.
O Lord, how long shall I cry, and thou wilt not hear, even cry out unto thee of violence, and thou wilt not save? Why do you show me iniquity and cause me to behold grievance? For spoiling me and violence are before me, and there are that raise up strife and contention. Therefore the law is slack, and judgment doth never go forth. For the wicked does not compass about the righteous, therefore wrong judgment proceedeth. Ano ko sa verse 5. Behold you among the heathen, and regard and the wonder marvelously. For I will work a work in your days which you will not have believed, though it be told you. Verse 6. For lo, I raise up the Chaldeans, that bitter and hasty nation, which shall march through the breadth of the land to possess the dwelling places that are not theirs. Kasi situation din sa Israel, especially sa Judah, and sa situation sa Habakkuk. They were violent. Ang law wala na nasunod. They were greedy. Basically, they were sinning. Okay? But they were not repentant. So sa gihimong sa Ginoo, naikarating na nasod, naikarating ng mga tao, ang mga Chaldeans. It's mga Chaldeans. Wicked nation gihapon ni. Sa gihimong sa Ginoo sa Chaldean. Iyahang gi-raise up ang Chaldeans para mo iyahang gamiton ni ipadala sa Israel to punish them. Kung sa'y gigamit sa Ginoo to punish Israel, ang wickedness mismo sa Chaldeans. So in that, makakonclude na maunsa. Even ang Diyos, iyang pinapadala ang wicked na leaders sa sinful nations. Tagtanan nyo? Why are we experiencing this situation? Ganun naman tayo mga wicked leaders. Ganun di mo sila mawala-wala? Because we are a sinful nation. Kung saan na mawala na sila, unang-una, repentance yun na. That's why we pray for them. We preach the gospel sa ilaha. That's the most practical thing we can do as a Christian. Okay? Now, politically, mo na to, we can have conversations, we can post sa ating mga social medias, we can dili ta pwede mahimong silent when it comes to social issues, especially rooted sa tuang faith. Okay? Silence, ang atong silence usahay, maura mong bibod na yung mag-allow nga padayon lang sila sa ilang mga ginahimo. Magtuda sa barangay, makalutan sa kapitan, kinagakupit sa kapitan, o na yung mga kagawad, wala ginakuha nilang parta, and then silent lang ta, kaya kaila naman nato. That's you enabling corruption. Okay? That's you not being Christ-like. Bisag kung saan ang gamay, so long as natin makita the most politically correct and practically correct thing that we can do as a Christian is to point out that mistake, kung sa'y pamaagi sa balaod mo, ito ang sundol, and as much as possible, live peaceably with all men. Pero bumalik ko sa Habakkuk, why is it na naay mga nation, Israel being the nation na nipilig sa Ginoo, why is it ipadalaan sila ng Chaldeans? Because they were sinful. Wicked leaders are sent by God towards the nations, e nga naman, sinful man. So sa may sala tayo sa buong Pilipinas, ano sa ginahibok sa Matagusa, we dinadegrade na nato ang marriage, dinadegrade na nato ang identity as a man and woman, kung sanay mga ginatudlo sa eskwelahan, we will, let's say, kalog at the entertainment, at minsan ta pinakamas malingaw, di ba? We glorify the wicked things, therefore, God has sent us wicked leaders. So, diyan na nato mabalaan ng murag, sa ilo ng Ginoo ang Pilipinas. Hindi na wicked ang atong mga leaders. Ano ito na ilan na ito? Davao? Ano sa man? Depende, we're talking as a nation man. Manang kuan. Kanisa, kung sa may standard man yun po sa kung sa standard sa pagiging good, di ba? Kung sa standard sa pagiging good. Kay usahay, for example, kaning sitaw ni. When it comes sa ingani ng mga butang, pagiging good, I would say, would be kaning something that would lead sa progress. Something that would lead sa progress. There will be situation na ang progress is because of wickedness. Situation po na ang progress is because of good leadership. Is it progressing because of wickedness or is it progressing because of goodness? So kana ko na pangutana, makita ko. Salamat kayo, Pastor. Gani, wala Pastor na yun. Sabi na, kaya ang pangutana, no?
Okay, thank you tayo. Karon ato tapuson ni pinagi sa pagampo ako ang iyon talon sa pagtindo. Okay, time na. Ako ang iyon si Brother June para sa closing prayer. Lord, salamat kayo sa Sunday School, Lord. Bakit ang mga about sa mga leaders, Lord. Dapat kayo, Lord, nakuha sila ang po. I-honor na mo sila, Lord. Ubig mo sa balaod sa mga pagkamanan. Isa dun sa pagkatautan, Lord. Ginoo, kung ginaampo, Lord, isan pang sa amin. Pagsimba o niya, Lord, ikaw ang may maya. O sa kanan, Lord, ikaw mag-text ang mga kaisunan mo, abot sila. Sabi, 2 to 3 minutes break. Then balik na sila para sa mga worship service. Thank you. Thank you.